Mapagpalang araw sa iyo, Ate Che. Ako nga po pala si Amber. Nagsimula ang lahat sa isang desisyong akala namin ay magdadala lang ng masayang alaala. Ako si Amber at si Junjun ang matalik kong kaibigan mula pa nung unang taon namin sa kolehiyo. Ngayon na nasa 3 taon na kami at dahil bakasyon na sa eskwela, inimbita ko siyang sumama sa akin pauwi sa probinsya ko, sa Sta Barbara. Laking Maynila si Junjun. Kung makalayo man siya ng bahay, sa Bulacan lang, doon sa lugar ng kanyang ama. Kaya nung sinabi kong pupunta kami sa Sta Barbara, halos tumalon siya sa tuwa. Sabi niya, matagal na niyang pangarap na makakita ng probinsyang talagang buhay na buhay ang kalikasan. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng aking mga magulang, mga kapatid, at ni Lola Filomena. Ang lola kong kilala sa pagiging matalino, at may malalim na kaalaman sa mga bagay na hindi laging nakikita ng mata. Napakaganda ng lugar namin. Mataas at malalaki ang mga puno ng nara at akasya na nagbibigay ng lilim at preskong hangin. Kahit tanghaling tapat, malamig pa rin ang simoy ng hangin. At ang hangin ay amoy lupa at mga bulaklak. Sabi ni Junjun, parang nasa ibang mundo siya, malayo sa ingay, usok, at gulo ng syudad. Sa unang linggo, walang ibang nasa isip namin, kundi kasiyahan. Naglalakad kami sa mga bukirin, kumakain ng mga sariwang prutas mula sa puno, at nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Parang ayaw na ni Junjun umuwi, dahil sa ganda at kapayapaan ng paligid. Pero nagbago ang lahat sa isang gabi. Mga 11:00 na noon, nang gisingin ako ni Junjun. Sabi niya, lalabas lang siya sandali para umihi. Ang banyo namin ay nasa likod bahay, medyo malayo ng kaunti mula sa aming tulugan. Dahil sanay naman siya sa paligid pagkalipas ng 1 linggo, hinayaan ko lang siya. Makalipas ang halos 20 minuto, bumalik siya. Napansin kong namumutla siya at nanginginig ang katawan. Tinanong ko kung may mali, pero sumagot lang siya ng wala at humiga na. Akala ko lang ay napasigaw siya dahil sa dilim o sa mga tunog na mga kuliglig at palaka. Kinabukasan, doon na nagsimula ang lahat ng kakaiba. Nagkaroon ng maliliit na butlig-butlig ang buong katawan ni Junjun. Mula sa leeg, braso, hanggang sa mga paa. May kasama itong matinding kati at hapdi. Pagkatapos ng ilang oras, nilagnat siya ng mataas at nagrereklamo siya ng matinding sakit ng tiyan na parang may kumukurot mula sa loob. Dinala namin siya sa pinakamalapit na ospital. Pero matapos ang maraming pagsusuri, walang nakitang sakit ang mga doktor. Wala silang maibigay na gamot na nakagagagaling. At sabi nila, baka lang ito reaksyon ng katawan niya sa bagong kapaligiran. Lumipas ang ilang araw, at lalo lang lumala ang kalagayan niya. Hindi na siya makakain, laging umiiyak sa sakit, at minsan ay nagsasalita ng mag-isa na parang may kausap na hindi namin nakikita. Isang gabi, habang inaalo ko siya, bigla niyang ibinulong ang dahilan. Sa bunton ng lupa malapit sa daanan, papunta sa bukirin. Doon ako umihi noong gabing iyon, sabi niya, habang nanginginig ang boses. Nang gawin ko iyon, biglang lumamig ng sobra ang paligid. Parang may nakatayo sa likod ko. Naramdaman kong galit sila, Amber. Sobrang galit. Agad namin sinabi ito kay Lola Filomena. Nagbago ang mukha niya nang marinig ang tungkol sa bunton. Alam ko kung saan iyon. Salaysaw niya ng seryoso. Mula pa noong bata pa ako, naroon na ang bunton na iyon. Maliit lang iyon noon. Pero sa paglipas ng panahon, dahan-dahan itong lumaki at tumubo. Parang may sariling buhay. Madalas sabihin ng mga magulang ko at ng mga matanda noon, huwag itong dalawin, huwag itong tapakan, at lalong huwag itong babuyin. May mga nakatira dyan, mga nilalang na hindi natin nakikita, pero naririto kasama natin sa ating lupang sinilangan. Ang bunto na iyon ay tahanan nila. Dito lang namin naintindihan ang lahat. Hindi simpleng lupa lang ang inihihian ni Junjun. Sinuway niya ang isang matagal ng babala. At nakagambala siya sa tahanan ng mga nilalang na dapat ay iginadalam. Mula noon, hindi lang pisikal na sakit ang dinanas ni Junjun. Lumala ang lahat. Sa gabi,
Naririnig namin siyang sumisigaw at humihingi ng tulong. Tama na, parang awa nyo na, sigaw niya habang nakapulupot ang katawan at nakatakip ang mukha. Sabi niya sa amin kapag gising siya, may mga anino na lumalabas sa dilim, mga maitim at matatangkad na hugis tao na lumalapit sa kanya, humahawak at nananakit. Nakakita kami ng mga pasa at gasgas sa kanyang braso at likod na wala naman kanina lang. Minsan nagbabago ang boses niya, nagiging malalim at matinis. Sinasabi niya ang mga bagay na hindi niya dapat alam at nagagalit siya sa amin na parang hindi na siya ang kaibigang kilala ko. Sinapian siya at bawat oras ay parang pinarurusahan siya ng mga nilalang na kanyang inapi. Dahil wala nang magawa ang mga doktor, sinabi ni Lola Filomena na dalhin na lang namin siya kay Mang Carding, ang kilalang manggagamot o albularyo sa kabilang baryo. Siya ang tinatawagan kapag ang sakit ay hindi nakikita ng gamot o makina. Pagdating namin kay Mang Carding, tiningnan lang niya sandali si Junjun at sabi niya agad, may ginawa siyang kasalanan. May inapakan at inapakan niyang karapatan ng iba. Nagsagawa siya ng ritual. Naglagay siya ng mga kandila, insenso at mga halamang gamot. Habang nagdarasal at bumubulong, lalong nagalit ang espiritong sumasapi kay Junjun. Gumulong-gulong si Junjun sa sahig, sumisigaw at nagmumura, at sinasabing hindi nila mapapatawad ang ginawa niya. Sabi ng boses na iyon, dumating siya sa aming tahanan ng walang paalam. Nilapastangan niya ito, at ngayon ay inaakala niyang makakalimutan lang namin. Doon na napaiyak si Junjun, o ang natitirang sarili niya, sa gitna ng kanyang paghihirap. Sa gitna ng mga hiyawan, lumuhod siya, tumingala sa kawalan, at humingi ng tawad ng buong puso. Patawad po, hindi ko po alam. Mula sa siyudad po ako, hindi ko po alam na naroon kayo. Patawad po, hindi ko po sinasadya, umiiyak niyang sabi. Handa po akong bumawi, handa po akong magbigay ng alay at magdasal para sa inyo. Huwag na po kayong magalit, parang awa niyo na po. Tinuruan kami ni Mang Carding kung paano magbigay ng alay. Bumalik kami sa Santa Barbara, at sa tabi ng bunton, naglagay kami ng mga pagkain, prutas, at mga bulaklak. Nagdasal kami at humingi ng kapatawaran para kay Junjun. Nanako kami na mula noon, igagalan namin ang bawat sulok ng lugar na iyon, at ipapaalam namin sa iba ang kahalagahan ng paggalang. Unti-unti bumalik sa dati ang lahat. Nawala ang mga butlig, nawala ang lagnat, at nawala na rin ang mga nakakatakot na pangyayari sa gabi. Bumalik na rin ang dating boses at kilos ni Junjun. Pero hanggang ngayon, tandang-tanda pa niya ang naramdaman niyang takot at pagsisisi. Nang umuwi kami sa Maynila, iba na ang pananaw ni Junjun. Hindi na siya ang dating lalaking akala ay lahat ng nakikita ay para lang sa atin. Ang aral na nakuha namin ay simple ngunit malalim. Kahit hindi natin nakikita ang mga nilalang na kasama nating namumuhay sa mundong ito, naroon sila at may karapatan din silang igalang. Ang bawat lugar, bawat puno, at bawat lupa ay maaring may nagbabantay at may nakatira. Ang kawalan ng kaalaman ay hindi dahilan para makagawa ng kasalanan. At kapag nakagawa tayo ng mali, kailangan nating humingi ng tawad at bumawi ng buong puso. Ang Santa Barbara ay nananatiling maganda at payapa. Pero para sa amin ni Junjun, bawat pagpunta namin doon ay may kasamang paggalang at paalala na sa likod ng ganda ng kalikasan ay may mga bagay na dapat nating pangalagaan at igalang.